yan, ano yan. So, nung nalaman niya na yung buong storya, sabi niya, di ako na lang ang mag-record. Ay, siya nag-present. So, ganito talaga ako. Mas romantic. Kasi, alam mo yun, yun. Ganon ang nangyari sa Bitaw. Ano yung song mo ngayon? Bitaw. Bitaw. Nasa ano na yan, YouTube na yan. Spotify. Ano? Spotify. So, di ba? Tapos sabi pa niya, yun lang naman, kung gusto mo akong kaduan. Sabi ko, ate, sa lahat ng singer dito sa Pilipinas, inaasam ka pong, exactly. So, pasalamat naman din ako na nagka-problema yung kaduan. Ang ganyan si Regina, no? Pero blessing in disguise yun na mas sikat yung pumalit. Sikat naman din yung nauna. Pero ibang level si Regine. Of course, of course. Walang le-level. Para sa akin, iba talaga. Iba talaga. Kilala niyo yan? Kaya nga, may abulong mo. Shaggy mo na. Sa girls, sino? Mamaya bulong. Alam na ni Miss Patty. Pati sino pa? Kasi nabanggit mo kanina na parang yung boss mo talagang kakaiba siya, walang, you don't sound like anyone. Walang katulad. Oo. Parang mas associated ka sa theater. So, naisip mo ba na parang ibahin yung style mo ng pagkanta para maging more ano sa mainstream or sa pop, ano? Good question. But, you know, like for example, si Moira, nag-The Voice din siya season 1. Hindi naman din ganun nung atake niya. But it works for her now, no? Na ganun nung style. And I had a meeting with my handler also, kay Miss Patty. May mga in-offer din siya sa akin na, nga no, magandang step ito for, you know, to introduce or rebranding kumbaga. But again, ayoko din naman walain kung sino din si Popper, yung pagka-husky ko na buo, na mataas. Kasi nga, that's why sa tingin ni Mr. C, unique ako dahil ako lang yun. Naman si Mr. C. No naman, but more on ano talaga, choice of material. And I agree with Miss Patty with that sa pinagmitingan namin. So, mga ganon siguro, yung material na i-present sa audience natin. Doon siguro magbabago. Pero hindi ka naman parang naiinip before? Naiinip? Ayaw na mag-penetrate sa mainstream or yun ba talaga yung goal mo na? Alam mo, yung goal ko lang, kahit sa panaginip ko, kumanta sa isang stage na madaming tao. Tapos, yun lang. Tapos ito, nangyayari na siya. Getting there ka na. Getting there. Pero yung tipong gusto maging artista, hindi naman ako ganun kapugi. Alam mo yun? I think doon na tayo sa totoo. But yung pinanghahawakan ko lang yung talent na meron ako. And as an actor also. So, doon lang ako humuhugot at nag-e-enjoy. Kasi yun nga, sabi nila Mr. C, pag nagtatrabaho ka lang, nag-e-enjoy ka lang, magugulat ka na lang na andun ka na pala sa lugar na yun. So, like The Voice, hindi ko in-expect. Like yung Rock of Ages na mag-hit, hindi ko in-expect. And to be managed by a team with Sir Ogie, hindi ko rin in-expect kasi nangyari yun during pandemic. So, in-message niya lang ako na to be part of his management during pandemic. So, lahat, welcome ko lang talaga. Parang si Alessandra De Rossi na parang sabi niya, ang goal niya lang yun, pag nakita niya yung sarili niya sa TV, okay na siya. So parang ganun ba yun? Parang, tas kung ano na lang yung mag-follow. Masaya, pero dahil tao tayo, yung, next, anong next natin? Alam mo, ganun lang. Pero yung tipong, masaya ako, kontento ako kung saan ako. Parang, wow, from Davao. Batang sipunin. Nung tumatakbo lang sa tabing dagat, tapos biglang, you know, under Sir Ogie, collaboration with Miss Regine. Grabe yun. Ano parang regular TV show, like ASAP, sana mapunta ka sa ASAP. Sana. Lahat naman pangarap yun. Pangarap yun. Kasi nga, sarap pakipag sabayan with these, you know, amazing singers also, na mga kaibigan ko rin. So, hindi ka naman nilublob sa dagat. Wala naman. Pero si Mr. C talaga, pagsasabi ni Sir, hit mo yung ganyang note.
wala kang choice kundi gumawa ng paraan in order to hit that note. Kasi, ganun talaga eh. So hanggat sa stretch yung range ko. Pero gano'n yung parang kapal yung ng boses mo. Na-train ako sa theater kasi lapel gamit namin. Pero pag sa mga concert kasi, may handheld mic ka. Pag lapel, kulang eh. So dapat pinoproject mo yun hanggang sa dulo. So nahasa siya. Nakalapit. Yeah. Compared, extensive yung yung experience mo sa theater. And of course, marami nang nakakilala sa iyo sa theater. Pero bakit why are you parang nagka-crossover sa pop? Why? Hindi ko rin alam kay Lord. Kasi nung kinuha ako ni Mr. C, I think doon na nag-start yung pagko-crossover ko eh. Ay, actually, nauna si Mr. C. 2007 pa ako naging part ng Ryan Kebiab Singers. Then pumasok sila Isay and Robert Senyo noong 2010, Magsimula Ka. At dito din yung ginawa sa Music Museum. So pabalik-balik ka, Yeah. theater, Yes. So, saan? And ang pinaka-mainstream ko nga is with my management, A-Team. Ito na yon. And more than 2 years na ako with them. Saan ka mas comfortable? Lahat. Gawin natin lahat. Like next year, ang daming mangyayari. Ben and Ben. Tinext ko na nga si Maribel Legarda kasi siya ang May mag-direct concert ng Peta. Yung musical. peta ng Ben and Ben. One More Chance. Ay, and music oo. ng Ben and Ben. Oo nga. And speaking of Ben and Ben, nakita kami ni Paolo doon sa art exhibit ni Sir sa Rockwell. So, sabi, nakatabi kami ni Paolo. Sabi ko, Pao, I'm singing one of your songs. Yung Araw-Araw. Umaga na sa ating duyan. Familiar kayo doon? So, tapos sabi niya, oh my God, it's an honor. Sabi ni Paolo, alam mo ba, nauna kasi kaming magsulat ng songwriter sila. Pero nung gusto na daw nilang kumanta, isa daw ako sa pinapakinggan nilang boses. Sabi ko, are you serious? Sabi niya, yes. Lalo na nung napanood ka namin sa Rock of Ages. So, pinapakinggan daw niya yung boses ko. And next na kay Ebe Dancel. Sabi ko, grabe naman yung Evelyn. Ebe Dancel Poppert. So, sabi ko, totoo ka? Sabi ko, oo nga. So, ayun. Ikaw lang, nakailang musical ka? Madami na. 7, 8? Ay, dami na. Ano yung last? Ramahari. Yes, Ramahari. 5 national artists yun. And may repeat yun sa February. So, 10 shows kami sa Feb. So, dun. Ang saya kasi, di ko alam na na-inspire ko pala si Paolo ng Ben and Ben sa singing ko. Tapos biglang na-inspire ako sa music nila. That's why I'm singing one of their songs sa concert ko. Pero doon ko yung tanong na to. Kasi your voice is your parang main instrument. Yes. Do you also play musical instruments? Tinry ko during pandemic. Oh. Sabi ko, Mr. C, pahingi naman ng mga di mo na ginagamit na piano. Binigyan naman niya ako. Talaga? Oo. Asan na yung piano? Anyari? Andun lang siya sa kwarto ko. Mahirap Mahirap. Pag late na talaga, mahirap na. Sorry na po. Kamay, diba? Sorry na po. But, Paluin ang kamay. mahirap kasi I don't read notes. Tinitenga ko lang lahat. So that's why, pag kunwari, merong may pinapaaral si Mr. C today. Nire-record ko lang, the following day, kailangan ko i-memorize. Para at least to compensate naman yung kakulangan ko. Anong reaction ni ni Mr. C? Di naman. Yung technique mo na, Di naman. Alam naman niya yun. Talaga? Uy, hindi lang ako yung ganun na. Kasi nung nakatrabaho ko din, ibig kong sabihin, medyo proud lang ako sa moment. Siyempre maganda kung alam mo, no? Basil Valdez. Si Sir Basil Valdez. Meron kaming concert sa Pampanga. Na kwento din niya yun. Kay sa akin, alam mo ba, hindi kami magaling magbasa ni Celeste Legaspi. Tapos, pag malaman ni Ryan, ganyan-ganyan. At that time, no? Kaya sila din, nag-extra effort sila to learn the songs. So, parang ganun din ako ngayon. So, para bang extra effort ba yun? hindi naman extra effort, kakulangan lang siguro talaga sa talento. Mahirap. Para siyang math sa akin. Oo.
Oo. So magiging part ito sa yung One More Chance. Oo, magiging Hindi, part- next year pa daw yung audition. Okay. Ah. Kaya audition nagparamdam pang na yan, ako. no? Kim Molina, Gerald Napoles, tinext na namin si Maribel Ligarda. Sabi ko, mag-audition ako dyan. Kasi ang ganda eh. Music ng Ben and Ben. Oo nga. Okay. Di ko alam na announce